Really good for burning things like books or papers or other learning things, cause it's all better than erased when the fire starts. Or if it's more to your taste, you could light a fart. The Yule log was there at Christmas and it was rad, and you can burn up all your presents if they suck too bad. Light them up and watch them burn. What I mean is fire, 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 fire. Putik, isang elemento na napakahalaga, pagkat dito tayo nagmula. Ang buhay natin ay maihahalin tulad sa putik, na kung saan kaya nating hubugin sa kung anong nais natin. Ang paghulma ng diboho sa isang putik ay kagaya rin sa paghubog ng ating pagkatao. Ito'y ating pinag-iingatan, nang sa gayon, ito'y ating mapagyaman. May mga panahong tayo ay nagkakamali, ngunit sa bawat maling nagagawa ay may pagkakataon. Pagkakataong maitama at maisaayos ang pagkakamali. Ang putik ay pinapahalagahan ng mga taong hikahus sa buhay. Dahil para sa kanila, ito'y mahalagang yaman. Yaman na ibinigay ng poong may likha. Kung ang putik ay kinailangan upang tayo'y bigyang buhay, ngayon, ito ay mahalagang salik sa iilang tao upang patuloy na mamuhay. Dahil putik ang pangunahing sangkap sa uri ng kanilang trabaho para makalikha ng katangi-tanging disenyo, at sa bawat araw ng paghulma ay may katumbas na halaga para mapunan ang pangangailangan. Ang oras at lakas nila'y inilalaan, binubuhos pati ang sipag at tiyaga para sa hanap buhay na mahalaga. Lagi nating tatandaan, walang nilikhang bagay na patapon, sapagkat sa lahat ay may magandang plano ang Panginoon. Ayon nga sa tanyag na salawikain, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Katulong sa mga manggugang mga siyempre ikaw ang kabaho harang mong manahon pero matlong banig baga kaya rin mahal na matay ka mo karon ilang dagon kang gaugat ng kaso katulong pero ang anyos yun kung nga pa ko 13 ang edad obrot ng karon sa makarang kabahong ano tayo nga talan ilang bakay yung baligya 40 sa mabahog 100 sino kayo bakit 100 yata? Pamakyaw. Pila man taron ng baligya karon pag abot sa kung saan taga baligya ron? Ang pilot ng baligya basi ko 250 o 150 na karon. So mabaho gid ng tubo kumpara sa obra. Buko mata ka makort ng logi gid sa presyo nga 40 and 100. Kung man siguro nay nang ano ho galing nabakal na mo do gapok o do kahoy pag nabakal na mo Yung ating baka sa kahoy ang kabudlay lang ramo para so 100 na rin hay 60 pesos
pack lang ay 50 pesos. Tapos karga pa namin tricycle. Mas 50. 130 ang biro sa gatos. Kung pamakyaw at amata ng mga binansya, mga katungat anong binansya, siguro pa nga nisbuli. Tanan na mo na buka ramon kong gasto. Imo lang ani, ginaano ko. Imo lang ba ginaano ka mag-igo? Ay, ligo. Kung ano, kung kang gid-aron, totoo son, kung kang gid-aron. Mga buwan malaki gutom, pag ano rin karot mo November, hasta February, karon. Ilang umanday na mag-March. Siyempre, gastuhan estudyante. Revision. Balik season lang ganito. Pag May dayon, siyempre pag Bista. May. Bista. Pag bista, dahong bankalan karot. Season lang ganito, ma'am. Nabayang panimura, nabayang mga padipon. Tapos ginaharap ko, kinamukarapat animura ko. Kinamukarapat animura. Tapos magtika-tika ang dayo. Iko, mapipikon yung dayo nga may mahaba ka nga tapi nga ron. Makaraman naman. Pag may bato ka nga, makaragbaho. Pinasigod yung bato, yung karagsigin, pik-pik-pik, makaroon. Pati ang bulo ang dayo. Tapos ginanin mo paagiran, napatikat-tigaan, bago na yung mga pino ng layong, kumatig aron. Ay, imo ba't alay mo niya, ibutang to, kapatuhog. Lagi mo nga, basta tubi. Sabunan. Tapos, mga andaw niya ron, kapit labas, amo din masakan nyo. Lagi, asawa ro ka, tukod itkalan, para ko. Ay, anaw na yung ano ro, makaroon nyo mga itapi, mga istan. Tapos ibutang iya, matindahon, pagkandahon ganon. Sa ngayon din, namat makarahon, kasi tigaw mo na. Tapos matigaw at anela, nakuntihan nyo din namin doon, at pinakuhan. Tapos amo din pamago nyo, abutang sa liwan. Di magpunta yun ni Mau, amo din haon na. Tapos katong din na, nagbisa. Karon, tapos ang dahil mo. Mahirap man ang kanilang mga gawain, buong puso pa rin nila itong ginagampanan. Nakapanlulumang isipin na sa kakarampot nilang kinikita ay patuloy pa rin sila sa ganitong uri ng gawain. Sinusuong ang kagubatan, makakuha lamang ng pangunahing sangkap sa kanilang hanap buhay. Hindi nila alintana ang panganib na maaari nilang makasalubong sa paglalakad sa gitna ng masukal na gubat. Ang kanilang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon na magpursige para may maitugon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ang kublian ng kanilang pagod dahil para sa kanila, makita lamang nila ang kanilang mga anak, pawang bagyong napapawi ang pagod na nadarama. Patuloy nilang pinapahalagahan ang ganitong uri ng gawain dahil sa pagpapahalaga ng kulturang kinagisnan. Kulturang pinamana sa kanila ng mga magulang at nagsisilbing alaala ng yumaong mahal sa buhay. Ang paggawa ng paso ay mahirap ng kalimutan pagkat ito'y permanente nang nananahan sa kanilang puso. Ito ang uri ng pamumuhay na meron ang mga mararitang mamamayan na nakatira sa barangay Kulong-Kulong. Ano po ang hanap buhay na pinagkakabalahan niyo, te? Ito, pottery. Mga bricks, base, kalan. Usually, mga palayo, nilulutuan natin, nagawa sa clay. Ano po ba ang masasabi niyo sa mga taong gumagawa ng mga paninda niyo? Siyempre, pinaghihirapan nila yan. Hindi madaling gawin ang mga kalan. Talagang kailangan
pinaghihirapan nila yung pinatutuyo at bago iluto. So matatagalan talaga, grabe paghihirap nila. Hindi po ba kayo lugi sa mga negosyong ito, mga paninda mo? Siyempre hindi. Ba't ka naman magninegosyo kung palugi? Paano pag nabasag yung mga ganyan? Yun lang, yung mababasagan kami, siyempre hindi naman nila papalitan yun kasi kami na rin yung nakabasag. Kailangan mag-ingat talaga. Pag ganito yung business mo, kailangan mag-ingat ka. Halos bibiling ko sa kanila yun ng 75%, meron tayong magiging net na 25%. Depende yan. Pag season, lalo na pag fiesta, syempre nakakabenta tayo more or less na sa 70%. Pero kung sa asahan natin na walang fiesta, walang season, 40% to 50% nakakabenta tayo. 500 to 1,000. Pero pag seasoning talaga yan, libo yan. Hindi naman kasi dapat ang economics ang inaano natin sa taong walang trabaho. May tao na talagang tamad magtrabaho. Kung trabaho marami, sa tao lang. Depende kasi sa barangay na. Kailangan every barangay meron tayong tinatawag na project. Swerte lang yung barangay na to, meron sariling nakukuha ang clay. Kaya meron tayong mga pateri. Yung ibang barangay kasi more or less walang silang naiisip na pwede paghanap buhay. Minsan, uupo lang talaga sa sugalan. Mas maganda, every barangay, meron nga tayong project na i-request natin sa mga mas nakakataas na bigyan sila ng mga project. Yung mga foundation na pwede sa kanilang tumulong, magbigay kung anong bagay na project every barangay. Depende yun sa product na pwede nila ipakita. So ngayon, ang kailangan naman talaga sa kulong-kulong is development let's say, produkto ba kulong-kulong nga patiri kailang ma-improve imaw. So dahil aton patiri abi makornay ng kumbaga bukon imot sustainable nga pag-produce and productions because of weather. Pero aton amon na biyar sa kulong-kulong ay ng seasonal naman lang. Pag rainy seasons, wala kang productions, hinama lang man ay sa kung tag-init ay naman lang makaprodukto ro barangay mga kuhon nga sabot patiri. As far as I know, parang wala talaga. Kaya nga ngayon na sa one of my target is magkaroon ng cooperative ang mga pottery maker right now because ito lang yung barangay dito sa Ibahay na gumagawa ng pottery with it comes sa livelihood gid yan amon iya don ro pottery. Yani obran ako mismo mga kinasighting ko nga maobra ako ay barangay ordinance regarding sa mga pottery maker. Pumunta ko sa other agencies like Department of Agriculture. I talk to them nga dapat punduhan do barangay when it comes of about productions which is tawag naman ko na kiln dryer para baga nga miskan tag-init imaw or tag-ugan maka-produce do amo pumuguyo produkto pottery. Is pride din ba Ibahay because miskan ako man I watch in TV tanan-tanan ay ng pag-obrat pottery ito abi sa vegan they are using machines iyaman sa like sa leso they're using machines pero akon sa kulong-kulang which is primitive way mo nga mag-ubra kugon dahil mag-ato ikaw sa bukid pagsuka para nimo taga sa one of nga ginapakita nga primitive way mo ag magkumos ag magbayang karon ag magtukod kanay nang ginalima gid ba imawat machines kani one of pride of Ibahay nga primitive way sa access gihapon kara which is kitawon karahay ng computerized nga era hay inagahapon ro primitive way nga pag-obra pottery.
Kaya ako man ngaron nga one of pride mo at ibahay maging tourist spot imaw iya sa ibahay. Agaharon amo kay ginistorya dai Sir Haji nga kung pwede gani nga inarab DLST makaron nga allocate budget or sa patiri sa library sa ibahay sa kulong-kulong nga rorosite yan na ron along the main road ay amo kita nga tourist nga halin sa different country nakita ba nanda iyaro aton nga nga kulong-kulong nga may haragali nga produkto iya ag pwede sandain na mag-stop over nga magbakay aton nga produkto iya sa ibay. Ako nga target abikar ay not only nga anang market ay iya sa local. Gusto ko ron ay not on the national import baga sa buong sa international model una-una amon nga produkto ay uwagid ay it ng ceramics ka ginahalo which is safe to the health of the people. Dahil miskan anak ko nga ginapintura bukod imong pintura kundi pugog nga imaw man ron nga which is natural nature imaw nga kung kulayan ni mo ro haron nga like sa kugon ay gapuga dahil imaw ay mahalaga dahil diyan ka nakakita ng pira tapos hanap buhay kahit di ka na maghanap pa ng ibang trabaho basta dito sa kulinarya okay ka na eh may asawa ka man o wala okay lang para magpaano ng anak ko aral saka yung aral na pinabibigyan ng magandang kinabukasan yun lang para may pagkain sa pamilya yan yung pagkano na hanap buhay. Siyempre, mahalaga ay kung di kita maghanap buhay di kita mabuhi pati ang atong pamilya hindi ka mo katuon. Para sa akin, ang halaga ng hanap buhay ay sa pang-araw-araw natin para kayo makakain, para makapag-aral yung anak namin, saka yung minsan may mga utang kami, magkabayad kami ng mga utang. Siyempre mahalaga, part of our life yan eh. Meron kasi ako 5 anak, kailangan kong buhayin. Talagang gano'n ang buhay. Ano ba trabaho ni Mister? Nagtitinda sa palengke ng karne. So, kailangan may katimbang. Ang hanap buhay ay napakahalagang salik sa bawat isa. Ito ay isa sa mga pinagkukunan ng panustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ito rin ay nagsisilbing batayan ng dididad ng isang tao. Dito masusukat ang karangalang taglay ng bawat isa. Ito ay mahalagang aspeto para mapanatili at maprotektahan ang pangangailangan ng bawat isa. Ang iba't ibang uri ng hanap buhay ay magkakaugnay. Magkakaugnay sapagkat sila ay nagtutulungan para mapaunlad ang isang buhay at estado ng komunidad. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो ना 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 ना. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na.
بلدين قصة طويلة الزعيم انت القاضي حفلة كبيرة في ودية بلدين قصة طويلة الزعيم انت القاضي شنبوه قد وضية بلدين قصة طويلة الزعيم انت القاضي حفلة كبيرة في ودية بلدين قصة طويلة الزعيم انت القاضي شنبوه قد وضية هلا اجا الزعيم العظيم على دين بابا فقار الشعب يقول اني حاكم كريم ايوه لك تعرفون من هالشخص يا ماذر فكر لك وين الويد ولا لك وين الدخان ولا لك دخن كالكبير عظهم ركضهم مثل بوب خلي يسمعني يعني قد طلع الصوت عربي حبيبي يلا نجتمع الحب فردقات السمع ببيت الرقص بالكلاب سكرانين خدرين